Makikita ko sa'yo. Alam mo ba kung ano yung Casa Buena, kagago? Casa Buena is the most fine dining cuisine. Fine dining, Italian cuisine. Fine dining, Italian cuisine. Fine dining, Italian cuisine. Fine dining, Italian cuisine. Oh, alam mo ba kung ano meron doon? Meron ditong cuccinillo, mga ganon. Fine dining, Italian cuisine. Gawa mo muna ako ng coffee, light lang. Tapos, negra daw. O sige, paella negra. Tapos gambas. And then chicharon. Ay, hindi. Yung ano, bulaklak. Gusto ko yan. Sige, pengi ako. Regular Coke. Tapos pengi akong water. May aqua pana. Evian na lang kuya. Evian na lang. Sige, pwede na yung Evian. Ano naman yan? And then yung lengua, sir. Lengua? Yan ang kain ng mayaman. Gawin nyo nga. Pag hindi nyo nagawa, ibig sabihin, kayo yung hampas lupang patay ko. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang isa na namang katulonggesan ni Norman Gusgusin at lalong-lalo na mga kahombre ko, ang isa sa mga bagay no, na makakapagpawasak, makakapagpabagsak sa kanya. Yon ay ang kanyang sariling mga aksyon, mga kahombre ko. Kasi, uulitin ko lang, this is a tough journey, di ba? Pero, di hamak naman ho na napapadali ang lahat dahil sa katangahan niya. Hindi ako kasing tanga mo. Yun. At syempre, mga kahombre ko, as usual, ito ho ay gatas! Nagatas, mga kahombre ko, di ba? At yes, this month, Norman, inggit ka na naman. We will be making millions! Paldo talaga, Norman! Yes! Gatas na gatas. Gatas. Paldo na, makukulong ka pa. Grabe. Ito talagang malupit, Norman. Winner takes all. Unfortunately, you will never win. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko. Kasi wala lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go. O pag nagkasalubong kami, ganun lang kasimple yun. Maliit lang ang Pilipinas. Pag nagkasalubong kami, promise. Bubunutin ko lahat ng balahibo sa ilong niyan, ipangunguya ako sa kanya. Jimboy. May dala ba kayong motor? Tricycle, dala mo. Boss! Boss, ang pangit ko pala sa personal? Ang pangit ko pala sa personal? Oo, ito po. Akala ko gwapo ka? Ito yung mahilig magamon na suntukan eh. Ligas tayo. Labas! Tara, labas ka dyan, boss! Tayo! Kaya mo matapos ka, online ka lang pala. Halika! Tayo! Kaya pangalan, baka gago kasi gago nga. Gago nga. Pero duwag naman yan. Pero duwag yan. At saka duwag yan. Pero walang bearing yan. Bukod sa duwag yan, gonggong na, duwag pa. Pero duwag yan. Pag nakita ko yan, baka bunutin ko lahat ng buhok sa ilong niya. Tsaka ipanguya ako sa kanya eh. Ayan na po, si Kulaong. Ayan na, Kulaong. Hoy, Kulaong! Hoy, Kulaong! Tit mo! Bago mo, Kulaong! Kulaong, bago! Di ba? Ang pansinin yan. Wala namang harm yan kasi ang dala lang yan is ano. Pakita ka naman dyan. Duwag.
Hindi makalabas yung ulo ngayon, oh. Kanina nung palabas sila, oh. Sa last video ay tinalakay natin ang isang larawan ni Norman Gusgusin na nakasuot ho ng isang police uniform, mga kahombre ko. Wow! Look at this, mga kahombre ko. Napakaastig ho ng tao na ito, mga kahombre ko. Kung tatanungin niyo ko, bagay ba? Hindi bagay. Kasi ang uniforme na yan, mga kahombre ko, ay napakalinis na uniforme, mga kahombre ko. At ang mga tao ho na nagsusuot niyan ay may pinag-aralan, dekalidad, at lalong-lalo na marespeto sa kapwa-tao at lalong-lalo na pinoprotektahan ang mamamayang Pilipino. To serve and protect, mga kahombre ko. Tandaan nyo yan. Meron ba siyang ginagawang ganyan? Eh, si Norman Gusgusin ho, ang kanya ay to scam and to protect Allegedly. his needs. Yan ho, magkaiba yan, mga kahombre ko. Yes, tamang action yung ginagawa nyo, PNP, kasi nakakahiya talaga na merong isang tulad ni Norman Gusgusin na nagsusuot ng ganyan and eventually gagamitin niya yan sa katarantaduhan. Sure yan, mga kahombre ko. Puro kasinungalingan din na nang sinasabi niya. Wala namang katotohanan. Maniniwala pa kayo dyan. Di ba? Tinalakay ko na rin to, mga kahombre ko. Now everybody knows this, na bawal ng kahit na sino mang tao na hindi naaprubahan ng kapulisan na magsuot ng ganyan, mga kahombre ko, o ng kanilang mahal na uniforme. Kasi mga kahombre ko, kahit kailan ho, hindi pwedeng gamitin yan ng simpleng mamamayan lang. Kasi yan ay dugot pawis ho, mga kahombre ko, ang ibinibigay ng mga kapulisan para lang magkaroon ng karangalan na isuot yan. Tapos isang Norman Gusgusin lang ang gagawa niyan, mga kahombre ko, talaga hong nakaka-offend yan. No? Kasi mawawala na ang respeto at karangalan. Kaya napakaganda at napakabuti ho ng ginawa ng mga kapulisan. Dahil kumalat ang larawan na ito, itinanggi ho ni Gusgusin at sinabing edited lamang ang nasabing litrato. Itong si Yulen Budol-Budol, o also known as a friend of Food Genius. Si Yulen Marcos Budol-Budol ang ano niyan, ang admin niyan. Budol-Budol yan, mag-iingat po kayo. Ngayon, meron tong nilabas na picture ko kuno. Itinabi pa yung picture ko din do sa regional director ng region to, si General Marallag. Bakit nyo laging idinidikit ang pagmumukha ko dyan sa lintik na general na yan? Since 2023, kaaway ko na yan eh. Oo, totoo, dati kaibigan ko. Pero ngayon kaaway ko yan, tsaka huwag nyo idinidikit ang pangalan ko dyan. Unang-una, wala akong pakialam dyan sa general na yan. Kalaban ko yan eh. Gusto mo, hamunin mo, suntukan kaming dalawa, pwede lang ako dyan. Huwag nyo idinidikit ang pangalan ko dyan dahil hindi ko kailangan ng polis. Para maging maayos ang buhay ko. Mga tratado to. Ikaw, Prince of Food Genius, ikaw, Yulen Budol, umuwi ka lang ng Pilipinas, babalatan kita. Lahat na dinamay nyo na. Si SU, Mar Rojas, ano pa ba? Manny Pacquiao, lahat na, pinagdadabay nyo na. Ngayon, idinidikit nyo yung pangalan ko dyan sa kay Tony, kay Marallag. Hindi ko naman kailangan yan. Actually, 2023 pala, kaaway ko na yan eh. Di ba? Huwag nyo ididikit ang pangalan ko dyan. Dahil ayoko mabahiran ng kapulisan yung pagkatao ko. Tatandaan mo yan. Kaaway ko na yan eh. 2023 pa lang eh. Tapos panayan dikit nyo sa... Ilayo nyo yung pagmumukha niya sa pagmumukha ko. Okay? Mas pogi ako dyan. 2023, hindi na ho kami nag-uusap niyan. Pasko. Pasko, magkagalit kami yan. Kaya wag nyo ididikit ang pangalan ko dyan. At saka kung mag-e-edit kayo ng litrato, galingan nyo naman. Bakit full-fledged colonel yung isang uniforme tapos yung isa general? Tanga. Food Genius, magsumbong ka kay Marallag. Pagbuhulin ko pa kayong dalawa.
Eto na naman ho tayo. Pag hindi ho edited, ito ay AI, mga ka-hombre ko. Ayan ho, ang mga banata ni Norman Gusgusin. Fake news yan. AI yan, tanga. AI yan, tanga. AI yan, tanga. Bobo mo. Sa kasamaang palad, mga kahombre ko, dahil wala siyang alam na siya pala ang nagsapubliko ng nasabing larawan. Ngayon, ilalabas na natin ang tunay na source nito. Nakakamiss lang. Sinut ko yung sa bahay. Ay, nakakamiss lang. Yun, mga kahombre ko. Ang source ho pala nito ay ako, si Fujinius, siya ho, mga kahombre ko, ang source nito. So, ikaw naman pala naglabas niya, Norman? Kasi sa totoo lang, mga kahombre ko, ano ba ang kalat online? Ang kalat ho online ay itong picture niya na siya'y naka-Navy na uniform. Kita nyo na? Para sa Napolcom, PNP at Navy, kahit noon pa man, trabaho niya na ho yan. Alam niyo ho ba kung bakit? Sasabihin ko sa inyo, no? Ito naman kwentuhan lang natin, no? Ayan ho, ay trabaho niya talaga. Ginawa niya rin ho yan kay former Senator Manny Pacquiao. Kung saan ginagamit niya ho na meron daw utang si Boss Manny Pacquiao. Ito si Manny Pacquiao, napag-ahalatang nagiging trapon. $30 million ang utang sa amin yan. 30,200,000 US. Wow. 2018 yun. That would be 1,700,000,000. At kung sino-sino pang matataas na personalidad, si Madam Corina Sanchez. Corina Sanchez, humingi lang ng yun, para sa mga pets. Walang 20 seconds. Bigay ako ng 1 million. Alam nyo kung bakit, mga kapulisan? Para ho makapangutang, makapambudol, gamit ang mga pangalan na yan. Yan ho talaga ang ginagawa niya dyan. Kaya mapapansin nyo, ginawa niya yan all over again, paulit-ulit. Sinabi niya, kilala niya si Bongbong, kilala niya si Aimee, lagi niya pinapakita yung picture nila together, kesyo close sila, Marcos siya. Ayan ho yun. Para sa mga sir natin dyan at sa mga ma'am natin dyan, trabaho niya ho talaga yan. Para syempre, magkaroon siya ng respeto sa tao. Nga naman, di ba? Kung ipakita niya itong picture na to, sa maybe kausap niya somewhere, pwede siyang magpanggap at sabihin niya na siya ay, I don't know, general? Di ba? Ewan ko, di ba? Sa unang tingin kasi, mukha siyang general. Kasi lalo na, wala naman tayo lahat idea kung ano ba tong uniform na to. All you can see here ay yung mga plaque, yung mga badges, yung medals, di ba? Ayun yung nakikita nyo, mga kahombre ko. So, wow! Magugulat yun. Hoy, oo nga, no? O, syempre, siya to. Syempre, magagamit niya ngayon. Di ba? Kaya niya sabihin, no? Ohoy, ako'y ganito, ako'y ganyan. No? Kaya pautangin mo muna ako. Ganyan yan. AI yan, tanga. Ganyan ho yan. Ganyan ho ang trabaho niyan. At hindi lang isang beses na patunayan yan. Paulit-ulit-ulit na ho. Sa napakaraming tao ko nang na-interview. Lalo na, yung literal ho na nakatransaction niya, talagang ayan po ang lumalabas. Mag-ingat tayong lahat. And this is for full awareness. And para sa sangkapulisan, huwag nyo rin hong kakalimutan na itong tao na ito ay kriminal. Okay? Kriminal ho ito. And as per today, this guy is out on bail dahil sa kasong human trafficking. So para sa sangkapulisan, alam nyo na wala naman talagang gagawing mabuti ito. Hindi lang yan, napakaraming katarantaduhang ginagawa niyan sa internet. To the point na sigurado nakakarating din yan sa inyo. Ngunit, nakakatuwa lang. Finally, nakaabot sa inyo itong bagay na ito, no? Salamat! Sana bigyan niyo talaga ito ng oras kasi mahalaga ito. Para magkaroon ng leksyon ang buong social media na hindi pwedeng bastos-bastosin ito. Aba, at kamakailan lang ho, mga sir at madam, sa PNP ha, ayan o, pinagmumura niya nga ho ang NBI. Sabi niya, ayan na yung NBI rate, balala. Ulol! Sampalin pa kita, damay pa kita, sampalin ko. Sige, papuntahin mo rito. Sampalin ko kayo pare-parehas. Ulol! Sino tinakot mo? Gago, busy lang ako, kaya hindi ako naglalalive. Mga pagka wala substance yung sasabihin mo rito,
Nandyan na daw NBI. Ulul! Unggoy! Eh, takot nga sa akin yun eh. Oh. Nadami mo pa NBI, takot nga sa akin yun. O sige, magsumbong ka. Ako pa tinakot mo, tara. Po, uli. Pupunta ka rito, dala mo NBI, sasampalin ko kayo, pati yung NBI na dadalhin mo rito, sasampal-sampalin ko sa mukha hanggang sa dumugong uso. Kaya record mo yung sinasabi ko. Pupunta ka rito, sasama mo yung NBI, o sasampal-sampalin ko kayo, pati yung NBI na isasama mo rito, papuputokin kong uso. So, ganyan po siya. So, talagang sinasadya niya yan and he means it. Yan ho talagang totoo. Kung minumura niya nga ho ang NBI, so what do you expect po, di ba? Ito hong picture na ito ay tunay. Yan hong picture na yan, siya mismo naglabas. At yan picture ho na yan ay gagamitin, sana, baka nga ho nagamit na yan, sa kabulastugan. PNP knows this better. Obviously, trabaho nyo po yan. Alam nyo na yun. Napakarami nating mahal na mga OFW na nahihirapan, hindi maintindihan o hindi alam kung saan pwedeng ipadala ng safe at lalong-lalo na sa mababang halaga lang ang kanilang hard-earned money. So buti na lang talaga dumating na ang Tap Send. And we are lucky dahil una sa lahat, mura na, lalong-lalo na may sorpresa pa ako sa'yo pag tinype mo o nilagay mo ang Makagago code sa Tap Send. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang Tap Send. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na Makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-Tap Send mo na yan. Nagkaroon ng isang post si Food Genius kung saan idinikit nito ang isang larawan ni Gusgusin sa kaibigang kilala niya na general. Ngayon, bakit ho natin yan nalaman sa social media? Dahil sinasabi ho yan ni Norman. At for information mo lang, yung regional director ngayon ng Region 2, si General Maralag, dating bantay bahay ko lang yan nung nakakulong ako. Oo, siya yung bantay bahay ko. Yung tigadala ko ng damit nung nasa kulungan ako. Mabuting tao rin naman yan. As in, masasabi kong bata ako talaga yan. Maybe bago ito para sa mga bagong papasok na viewers, ganyan ho ang trabaho niyan. Ngayon lang yan lumabas, na kesyo nagpeke ng uniform, pero ito hong tao na ito, talagang kakaiba hong ugali niyan. Tulad niya ng sabi ni Attorney Guanzon, utak kriminal po yan mga kahombre ko. So you need to be careful. Mga salitang ganyan talagang ano na yan, kriminal yan. PB Gen Antonio Maralag Jr., Regional Director ng Police Regional Office 2. Ang gala uniform at ribbon na suot mo ay eksaktong kapareho ng ipinagamit mo kay Norman Mangusin. Ayan, tinag niya po ang Napolcom at kung sino-sino dito. So, ayan ho, ayon kay FG, ano? Well, ako naman mga kahombre ko, sa part na to kasi, maiksi lang ho, no? Ang kaalaman ko. Kasi sabi ko nga, since October pa lang naman ako dito nakatuto kay Norman Gusgusin. Pero ako, basahin lang natin for more information, mga kahombre ko, ha? Scripted po ang paghahamon kay General Antonio P. Maralag Jr., Regional Director ng Police Regional Office 2 ni Norman Mangusin. Ayon kay Friendly Ghost, may escort pampulis si Norman Mangusin nang umalis sa Valley Hotel galing kay Tony kanina. Wow. Yun lang. Hindi tayo sure. Tignan natin. Let's move forward. Humihingi naman ho ng paliwanag o pahayag si Food Genius sa nasabing general. Hindi kami pinanganak kahapon, General.
Bakit ninyo pinayagan ang sibilyang si Norman Mangusi na magsuot ng opisyal na uniforme ng PNP? Alam ninyo bilang isang general na krimen ang pagsusuot ng police uniform ng hindi autorisado. Hindi ito biro, hindi ito costume at lalong hindi ito pabor para sa kaibigan. Ang ginawa ninyo ay lantarang paglapastangan sa batas at pangiinsulto sa lahat ng pulis na naglilingkod ng tapat. Kung ang RD mismo ang lumalabag, ano pang silbi ng batas at disiplina sa PNP? Ang uniforme ay simbolo ng autoridad. Hindi ito pwedeng ipahiram sa sibilyan na parang laruan. May malinaw na tanong ang publiko at may malinaw na sagot na hinihingi. Sino ang mananagot? Well, yun lang mga kahombre ko. So, sa part 2 na ito, meron namang nasabi si General Maralag. Ito ang kanyang sinabi. Ipinagbabawal ang hindi autorisadong pagsuot ng uniforme ng pulis. Ang uniforme ng isang pulis ay hindi basta-basta kasuotan. Ito ay sagradong sagisag ng autoridad at tapat na paglilingkod sa sambayanan. Mariing ipinapabatid ng Police Regional Office 2 na ang iligal na pagsusuot, paggamit at paggaya sa opisyal na uniforme, pangalan at ranggo ng isang opisyal ng PNP ay mahigit na ipinagbabawal at may kaukulang pananagutan sa ilalim ng article bla bla bla. Ang pahayag na ito ay kaugnay sa isang kumakalat na Facebook post na nagpapakita ng isang sibilyan na iligal na nakasuot ng uniforme ng pulis at itinabi sa larawan ni Brigadier General Antonio Maralag Jr., Regional Director ng PRO2. Ito ay isang lantad na paglabag sa batas at pagyurak sa dangal ng uniforme at ng PNP. Ang maling paggamit ng uniforme at ang pagpapalaganap nito sa SOCMED ay nagdudulot ng kalituhan at maling impresyon sa publiko. Mariing nililinaw ng PRO2 na hindi kailanman nagbibigay ng pahintulot sa sino mang sibilyan na magsuot o gumamit ng uniforme ng PNP. Ang uniforme ng PNP ay pribilehiyo at pananagutan na nakalaan lamang sa mga lehitimong alagad ng batas. Yan ho ay mula kay Brigadier General Antonio Maralag Jr. Dahil dito mga kahombre ko, nagkaroon rin ho ako ng panawagan sa aking Facebook. Makikita nyo ho dito, pati na rin obviously do sa latest video natin na pinost. O, dito, pinost ko yan. At yung post na yan mga kahombre ko, matindihan, umabot yan sa napakaraming likes. And maraming salamat sa mga kahombre ko, talagang napansin tayo dahil din dyan. Most probably dahil sa akin at syempre kay Fuji News. So we are happy, very happy, kasi at least talagang napapansin na ho tayo, mga kahombre ko. Yan ang mahalaga dyan. Kasi dapat, mga kahombre ko, ang pagpuksaho sa ganitong klase ng tao ay literal na ibang level dapat to. Hindi ho to kakayanin ng hearsay lang o mga bagay na hindi mo gagalawan. Dapat dito mga kahombre ko, gagalawan mo talaga, e-effortan mo talaga, okay? So, we are very happy na talagang yung efforts natin ay napapansin na ng mga kinauukulan. At para sa mga nagsasabi na scripted ito, ay sampal yan sa inyo, di ba? Ngayon kumalat na ho ang balitang ito mga kahombre ko. At sabay-sabay hong pinagpo-post ito ng mga mainstream media. At dito, mga kahombre ko, sinaan ni Gusgusin kamakailan lang. Tapos kanina, gumawa ta naman talaga. Nag-edit ng litrato, sinuot ko daw yung uniforme ng isang general. Ayoko nang banggitin at kaaway ko yun eh. Nagsuot daw ng uniforme. Ang problema, yung uniforme, yung una, kernel. Yung isa, star. Magkaiba. At halatang edited. Malaki yung kamay sa kaliwa nung isang picture, yung ginamit nila sa akin. Tapos hindi pa maganda pagkaka-edit ng kwelyo. Yun. So, wala na naman. Talagang wala. Hanggang puro pa sablay-sablay lang. Illegal na paggamit ng police uniform. Pinag-aaralan ng PNP ang pagsasampa ng reklamong usurpation of authority and illegal use of uniforms or insignia laban sa isang vlogger dahil sa pagsusuot umano ng police uniform. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, may kaukulang kulong ang ganitong paglabag. Okay?
Nagbigay din ho ng mensahe ang NAPOLCOM sa issue. NAPOLCOM, pinakakasuhan si Norman Mangusi. Statement of NAPOLCOM Commissioner Ralph Calinisan. We previously made a stern warning that the police uniform is not and will never be used as a costume. It will never be disrespected. Mangusin chose to ignore that warning. He chose to make a mockery of the police uniform. The same uniform that both my father and my mother wore. The same uniform policemen wear every day. Many died in service wearing that uniform. In solidarity with the whole PNP, the NAPOLCOM will initiate criminal charges against Mangusin. Ayaw na sana naming patulan ito, but you gave us no choice. Do not use the PNP uniform for clout. You will surely pay for it. I am directing our Legal Affairs Service and our Inspection, Monitoring, and Investigation Service to coordinate with the PNP to file the appropriate charges and put a stop to this circus. So yan ho mga kahombre ko, makikita ho natin ang bad trip ni Commissioner Rafael Vicente Calinisan mga kahombre ko. And yes, saludo ho kami sa inyo, sir! At talagang ginagawa nyo ng napakaayos at maganda ang trabaho nyo. Pero totoo to, mga kahombre ko. At dito ho, lumabas, di ba? Tingnan nyo, mga kahombre ko. Official statement ho yan, ha? Official statement ho yan, mga kahombre ko. Sinaan niya ho dito at ang binigay niyang pangalan kay Francis Leo Marcos ay ang tunay niyang pangalan, which is Norman Mangusin. Una, wag mo ko tatawaging Norman. Hindi Norman ang pangalan ko. I am Francis Leo Marcos. Okay? Anong gagawin mo ngayon, Norman? Kung ako sa'yo, ay dapat papaduguin at sampal-sampalin at iuntog ko sa pader ang pagmumukha nito si Sir Calinisan, ha? Pupunta ka rito, dalawang NBI, sasampalin ko kayo, pati yung NBI na dadalhin mo rito, sasampal-sampalin ko sa mukha hanggang sa dumugong uso. Kaya, record mo yung sinasabi ko. Di ba? Ganyan naman ang lagi mong ginagawa. Imposibleng hindi mo sasabihin yan ngayon. Sa tapang mo ba naman yan? Sige nga! Di ba? Sinasabi mo yan madalas. Paano mo ngayon babawiin yun, Mr. Lakanilaw? Palo ko na lang sa ulo mo yung plaka? O ipanguya ko sa'yo? Palo ko yung mukha mo? Palo ko yung plaka ko sa mukha mo? Kaya nga, inahamon kita, Lakanilaw. Pumunta ka rito, patunayan mong peke yung plaka ko. Pagka hindi mo napatunayan, paano mo babawiin yung ginawa mo? Palo mo sa mukha mo? Palo ko sa mukha mo? So yan, Norman! Sasabihin mo na ba ang magic word mo? Napaduduguin mo ang uso ni Sir? O kaya naman, iuuntog mo si Sir? O pag-uuntogin mo kami ni Sir? Kasi, di ba? Usually, kadamay ako sa lahat dito, di ba? O anong gagawin mo, Norman? Excited ako. Gusto kong marinig yan, Norman. Kasi gago ka. Dahil gago ka! Since ako'y niyayabang ni Makagago na sila daw ay nasa abroad at maganda raw yung kanilang kama, I'll show you how the life of the billionaire. Today, tomorrow, after tomorrow, and the day after tomorrow. And forever. Alam mo, Makagago, utot pa lang ang naaamoy mo, pain na ang sinusuka mo. Nagets mo? Di ba? Pumunta ka dyan, pinagmayabang mo yung kwarto nyo, at sinabi mo kayo natutulog sa maayos na kwarto, baka nga single bed lang yan tinutulugan nyo ng misis mo, o baka queen size lang. Alam mo ba yung king size? Ayan oh, yan ang super king size bed oh. Yan, alam mo ba? Ang super king size bed, 2 metro ang lapad. Natatawa lang ako sa'yo, Makagago. Ngayon ka palang nakakalasap ng ganyang klaseng buhay dahil sa pagbablog mo, nuk-nukan ka na ng yabang. Pinasasakay lang kita, animal ka. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano yung tinatawag na wealth and power. Norman! Nasaan naman ang post ko na sinasabi ko ito? Baka mamaya niyan, ibang tao pala nag-post niyan, isinisisi mo lang sa akin, ha? Kasi, sa totoo lang, Norman, padagdag ka lang ng padagdag ng ifa-file ko na kaso sa'yo. Tingnan mo, papakita ko yan, Norman, ha? Literally, papakita ko kung gaano kakapal ang ikakaso ko sa'yo.
This time, itong ipafile ko na to, ipapublish ko to, Norman. Para klaro at kitang-kita ng mga tao. Magdasal ka, Norman, kasi matindi to. Ha? Paulit-ulit mong sinasabi na scammer ako. Ano-ano pa, di ba? Tignan mo ha, nakakatawa yan. Kada isang sabi mong scammer ako, isang count yun. At dapat mo yung patunayan. Pag hindi, Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. sure ka dyan. Sige ka, Norman. Lagot ka ngayon? Oo naman. O eto, kailan ko to sinabi? Na meron akong magandang kama, ano pa, iniyaabang ko na nasa abroad ako. Ano naman kayabang-yabang na nasa abroad ako? Wala ka bang idea? Hindi ka kasi nagre-research. Sa amin, ng asawa ko, sa amin, ng pamilya ko, normal lang na nag-a-abroad kami. Ha? Alam mo ba na sa isang taon, 5 beses kami nag-a-abroad? 5, 6, 7, I don't know. Kung kailan namin maisipan. Wala ka kasing idea. Wala ka naman kasing utak eh. Sa bagay, wala ka naman pamilya. So, kanino ka bubuo na magagandang memories, di ba? Hindi namin to ginagawa para magyabang kung kani-kanino. Ginagawa namin to para maging masaya kami. Ginagawa namin to para makapag-relax at makapagpahinga kami. Kasi hindi kami tulad mo eh. Akala mo lang yon, Norman. Akala mo vlogger lang ako. Akala mo lang kasi yon, Norman. Ha? Dami kong inaasikaso sa Pilipinas. Malamang nag-e-enjoy din kami, di ba? Ano yun? We are working hard for no reason. Di ba? Walang ganon, Norman. Makagago, uhugin ka pa lang. Yung tinatamat pinakikita mo na kasaganahan, yung pinakikita mo na sa kayabangan mo na mga hotel-hotel accommodation pag-abroad mo, peanut. Ano yan? Ipot. Alam mo bakit? Pinagdaanan ko na lahat yan. Ginawa ko lang Quiapo ang Japan. Ginawa kong Divisoria ang Singapore. Ginawa kong Muntinlupa ang Ukraine. Nakuha mo? So, now, makikita ko sa inyong dalawa kung how the life using wealth and power. Ang hirap paniwalaan niya, Norman. Well, yung sa Japan, mukhang lehitimo naman. Pero yung Divisoria ang Singapore at Muntinlupa ang Ukraine, dyan, lumabas na naman ang extra kasinungalingan mo. Doon sa Japan, medyo klaro yon. Kasi di ba, laki ng perang nakuha mo niya, di ba? Dami mong pera. Norman, alam ko yan. So malamang totoo yan, yung sa Japan. Legit naman na ginawa mo lang Quiapo ang Japan. Pero yung ibang mga bansa, that's extra. Extrang kwento yan, Norman. At syempre, mga kahombre ko, para sa kanya, niyayabangan mo na siya. Porque nasa ibang bansa ka, sinabi mo lang nasa ibang bansa ka, relaxing ka, para sa kanya yabang na ho yun. Pero sa totoo lang, wala naman akong pakay na ganyan kasi at the end of the day, ito sa akin. Alam niyo yun? Wala naman kayong mapapala dito kung nasa ibang bansa ako, di ba? It's on me, mga kahombre ko. So, ba't ko iyayabang? Ewan ko ba dito? Hanapin mo, Norman, yung post ko. Pag ikaw walang mahanap, talagang grabe to. At dito, mga kahombre ko, iniyabang niya rin ho ito. Nag-iisa ako kakain. Pinag-o-order ko na lahat ng Nag-iisa ako kakain. Kailangan kayo mag-asawa o order kayo pang 20 katao, tapos 2 kayong kakain. Pakitaan nyo ko na pag hindi nyo naubos, iwanan nyo. Para malaman natin kung talagang may pera kayo, kung talagang mayaman ka. Nagyayabang ka rin lang tapatan mo yung yabang ko. Ako, isa lang akong kakain, wala akong kasama. Solo. Andito ako solo. So napanood nyo, mga kahombre ko, di ba? Hindi ko rin alam. Parehas tayo ng iniisip. Hindi ko rin alam kung anong ka-flex-flex at kayabang-yabang dyan. Hindi ko alam. I don't know, man. Kahit ako, sa totoo lang, hindi ko kayo masagot. Ano bang ka-flex-flex dyan? I don't know, man. I don't know. Sa ibang mundo ka talaga nakatira. Di ba? Kasi, Norman, ang tunay na mayayaman ay may pagtingin sa mga taong nasa baba niya. Hindi ka pwedeng maging perpektong mayaman kung hindi ka marunong tumingin sa mga taong pobre. Hindi ka pwedeng tawaging mayaman na ganyan. Walang ganyan na mayaman.
At normal, lalong-lalo na walang mayaman na magfe-flex every day of his life ng kanyang mga kayamanan. Kasi the more na nagfe-flex ka, the more na umiinit ang mga mata ng mga ibang tao na nakapaligid sa'yo. And ayaw mo yun, syempre. Kasi masaya ka na. Masaya ka na sa buhay mo. Kung ikaw ay totoong mayaman, Norman, hindi ka magso-social media. Mas maganda ang buhay na tahimik. Kung ikaw ay mayaman, Norman, hindi ka matutulog sa bulok mong van. Kung ikaw ay mayaman, Norman, hindi E150 na bulok ang sasakyan mo, nakakarag-karag na. No, not a chance, man. Minimum, Norman. Nissan Patrol, minimum. Land Cruiser, minimum. Suburban, minimum. Oh. Yan ang mayaman, Norman. Hindi totoong mayaman ka. No chance. Ang tunay na mayaman ay hindi nag-iisa. Oh? Pamilyado yung tao. Ako lang ang walang pamilya, wala nagmamahal sa akin eh. Oo, kaya nag-iisa na lang ako. Ang tunay na mayaman ay may asawa, may pamilya, may mga anak sa tabi niya na kaya niyang i-provide ng ayos. Mga magulang, alam mo yon, mga buong pamilya mo. Kumbaga, sasalikupin mo ng ayos ang pamilya mo. Pero lalong-lalo na asawa at mga anak mo. Yan ang tunay na mayaman, Norman. Sabi ko naman, Norman, wag na yang iniyayabang mo na napakamamahaling mga pagkain. Wag na tayo dyan, man. Pang-isip bata yan, pang gantong utak yan. Sabi ko sa'yo, kami, sa pamilyang binuo ko ako, yung binuo kong pamilya, napakasaya namin, Norman. Tinolang manok at white rice. Maraming papaya, Norman. At sayote. At super punong-puno ng malunggay. Ulam namin yon. Magkakasama kami 5 sa table. That's it, man. Sorry, may sausawan din palang patis. Okay yun, man. Yun. Tawanan, masaya. Yun, Norma. Yun ang totoong mayaman, Norma. Nagpo-provide ka ng tuition fee tama ng mga anak mo, baon, needs, laruan, fun, hobby. Norma. Yan ang yaman. Ano bang mayaman sa'yo? Maraming pera? Kaya kang tapatan ng kahit na sino, Norman eh. Kung ikaw ay may 20 million, Norman, merong taong may 21 million. Kaya kang tapatan, Norman. Kaso ako, Norman, yung yaman ko, hindi mo kayang tapatan. No chance, man! Kasi ang yaman ko ay wala sa figures. Ang yaman ko ay nasa pagmamahal at tiwala sa akin ng misis ko at ng mga anak ko. That's it. Kasi guys, mga kahombre ko, tigilan na natin yung ganyang mentalidad. Siyempre, mahalaga ang pera. We are working for it, di ba? Kaso, pag nakaabot ka na sa certain level of life, hindi na yun eh. Mas mahalaga na may pamilya ka, may asawa ka, may mga anak ka. Kasi may nilulook forward ka sa life. At yung maging responsable kang ama. Responsable kang asawa sa asawa mo. Hindi mo binabastos o binababoy. Yun talaga yung best. Yun ay para sa akin lang, no? Kasi uulitin ko yung pera, guys. Dumadating yan eh. Siyempre, you are working, darating yan. Kaso yung pagmamahal, mga kahombre ko, binibuild yun eh. Diba? Hindi ko alam papaano naging ka-flex-flex yung ganitong style. Ako, Norman, sa buong buhay ko, hindi ako natutulala ng ganyan. Because I am a very, very happy dad and husband. Yan talagang totoo. Di ba? Isa kang malaking tukmol. Sa lahat ng mga pinag-flex mo, lumalabas lang na totoong hampas lupa't patay gutom ka nga. Ang baba mo pala talagang tao, no? That's it. Yan pala yung kayamanan sa'yo, no? Wow. It's very sad. 50 years old ka na, then you still think this way? Wow. Ay, gusto kong mag-save. Sabi ko, if I could save the half of my daily expenses in the province, I would love to share it to the people. So, paano ko na-share? Tama, nakatipid ako kasi nabuhay ako sa 1,700 plus na hotel, 1.8. Nabubuhay ako sa 450 a day meal.
Sabihin na natin 1,000 every meal. Dahil binibigyan ko yung mga nagsiserve sa akin. So, my expenses is only 5,000 to 7,000 a day. Ang laking tipid. Not like Manila, I have to spend 100 to 200,000 a day. Or at least the minimum of 50,000. Or 40,000, something like that. Pag wala ako sa galaan. Wow! Umaabot ka 100,000 pesos to 200,000 pesos per day ang ginagastos mo? Napakayaman mo naman pala talaga, no? Magkano kinikita mo sa isang buwan? My goodness, 100 to 200,000 pesos per day. So kung nasa Maynila ka ng 30 days, grabe na to, Norman. 30 million ginagastos mo, o I don't know, 10 million to 20 million per month. Grabe naman, napakasinungaling mo naman. Bobo! Kung totoong meron kang ganyang pera, sa yabang mong yan, talagang i-flex mo yan. At definitely, hindi mo i-flex yung bulok mong sasakyan. Grabe, no? Napakatindi mo. Ulitin nga natin. Not like Manila, I have to spend 100 to 200,000 a day. 100 to 200,000 per day ginagastos mo. Eh si Casper nga, hindi mo masweldohan. Oh my God! Yung isa, ang pangako mo, 50,000, binigyan mo 2,000. Po yung inaperan ni Norman Mangusing ng 50,000 po para po basahin po lahat na sinulat nila about po kay Sir MG. Pagka daw po tapos namin, ibibigay daw po yung 50,000. Nung natapos na po kami, ang binigay lang po sa akin is 2,000. Si Ian, di mo pinasweldo. Nananawagan na sana ay makuha kong aking natitira sahod kay FLN. Yun po ay para po sa pamilya ko. Yung mga scholar mo ko ng mga babae, wala. 2,000 lang ibinigay mo. Pambili na ng mga damit. Magkano binigay niya pang shopping nyo daw para sa damit nyo? 2,000 po. Tapos yung ibang mga barya-barya na nabigay, yung for food, ganun po. Napaka-cheap mo. Sino naman maniniwala? 100,000, 200,000 per day? Gusto mo, sampal-sampalin kita ng 100,000 beses eh. Sinungaling! Sampal-sampalin ko pa yung mukha niya pag nakita ko yan eh. Eto ka! Pinakita rin ho ni Gusgusin ang demonyong etiquette, mga kahombre ko, ha? O, ayan, o. Sige, atim tingnan nga. Nakikita mo ba yan? Makaogag? Uupo ako. O, ayan o. Uupo ako. Makaogag. Sa upuan ko, habang ako'y nakaupo, alam mo yung tinatawag na etiquette decorum? O, ayan ang etiquette decorum. Alam mo ba ibig sabihin ng etiquette decorum, makagago? Etiquette decorum imply observance of the formal requirement governing a person's behavior in polite society and a sense of whatever is appropriate for a person of good breeding with high moral, manner, value, and good taste. Alam mo makagago, eto wala ka. Wala kang etiquette decorum. Alam mo ba kung ano yung etiquette decorum, makagago? Hindi mo alam. Alam ko hindi mo alam. At hindi rin alam ng asawa mo. Kung ano ibig sabihin ng etiquette decorum. Makinig ka, makagago, i-record mo. Oh. Etiquette decorum. Tuturuan na kita. Ito kasi pa-doctorate lang to eh. Oh. Etiquette decorum imply observance of the formal requirement governing a person's behavior in polite society and a sense of whatever is appropriate for a person of good breeding with high moral, manner, values, and good taste. Wala ka nun. Oo, wala ka nun. Pero bakit minsan bastos na bastos ang bunganga ko? Because lagi mong tatandaan, sometimes, it take a monster to kill the devil. Ay, kung ganyan pala, Norman, ang upo ng isang etiquette decorum, ikaw na lang yan, Norman. Kasi literal na, ewan ko, mukha kang palaka dito sa upo mong to. Sorry, man, pero mukha kang palaka. No chance, man. Hindi ako uupo ng ganyan. Kung sasabihin mo na hindi namin alam to ng aking asawa, ay
I think may mas pinag-aralan sa'yo yung asawa ko, no? Ako talaga, mababa lang ako, low-key lang ako. So, ako definitely hindi ko to alam kung paano to gawin. Pero yung asawa ko, Norman, putya, baka sampal-sampalin ka pa nito ng mga expensive bag niya. Maliit lang Pilipinas. Pag nagkasalubong kami, promise. Bubunutin ko lahat ng balahibo sa ilong niyan, ipangunguya ko sa kanya. Yun lang yun. Pero yung mga gantong upo, hindi ko yan alam, Norman, Diyos ko. Diba? Magsasabi ka ng ganyan sa isang tao na hindi naman kasing yaman mo. May palipad dito. Papasahin yung palipad. Tama na yung ingay mo. Check mo na lang post ng Napolcom. Visit ka, puro ka ingay. Ba't ako mag-check? Checkin mo ang mukha mo, tarantado. Ba't ako mag-check sa bagay na hindi ko ginawa? Bobo. Check mo page ng PNP, ikaw ang headline. So what the Ano pakialam ko? Wala naman akong kinalaman dyan. Gawa-gawa niyo yan, di kayo mag-check. Tanga. Hindi ako interesado. Hindi ako pumapatol sa mga edited. Naglabas naman sila ng litrato ko, katabi ko raw yung litrato ng general. Wala akong paki dyan. Unang-una, hindi ko sinuot dyan. Okay? Boss, shout out. Yung tingin ko kasi, malaki yung isang kamay ng litrato, maliit yung kabila. PNP nahahabol siya. Bakit naman ako hahabulin ng PNP? Ano ba kasalanan ko? Di ba? Alin, yung edited picture na pinalabas nyo? Ako ba naglabas? Ha? Hindi naman tanga ang PNP para maniwala sa inyo. Mag-iimbestiga yan, syempre. Norma naman! Gagawin mo pang kanorman mo ang utak ng mga mahal natin at matataas na mga PNP. May pinag-aralan niya, Norman. Hindi tulad mo na ob-ob, ha? Na ang utak, ang laman, tae. Norman. Alam mo, ikaw mismo naglabas yan. Eto ang video. Nakakamiss lang. Sinut ko yung sa bahay. Ay, nakakamiss lang. Ako ba naglabas? Ikaw ang naglabas niyan, tapos isisisi mo na naman sa akin at kay Poji News. Na kami ang nagpa-edit. O kami ang nag-edit. At topic yung uhuging vlogger, baka nagtatago sa abroad. Ano yan? Mga magagaling lang mag-post, magagaling mag-edit, pero walang bearing. Magaling kayong puro mga edited lahat. Bakit naman namin gagawin yan sa'yo, Norman? We are spreading real talk truth. At lalong-lalo na awareness. Nahaluan namin ang ganyang kabulastugan. Paano kami paniniwalaan ng tao kung hahaluan namin ang kabulastugan? Ang aming ginagawang advocacy against you. Hindi ba kabulastugan yun, Norman? Hindi namin gagawin yan kasi masisira ang tiwala ng mga tao sa amin. Kaya nga makikita nyo, PNP, na ang mga tao ay super against this guy. Merong motibo ho yan, PNP. Simple lang ho kung bakit sila nagkakaganyan. Kasi napakasinungaling na tao niyan. Sobra ho. At definitely, utak kriminal ho kasi talaga. Dapat ho yan talagang maipasok na sa hoyo. Please, do it for the sake of the people sa internet. Kasi talaga hong nakakasuka na ho ang tao na ito. Paano galing sa akin? Paano galing sa akin? Di ba? Mukhang natauhan no si Gusgusin dito. Naalala niya na, oo nga pala, no? Ako nga pala nag-post nito. Ang tanga ko talaga. Para sa kapulisan, mag-ingat din kayo. Baka mamaya niyan, magbaliw-baliwan ho yan. Huwag ho kayong maniniwala. Hindi ho totoo yan. Please. Hindi ho totoo yan. Pino na rin ng netizen kung nasaan na daw ang 40 million pesos na humanitarian nito na ipinangako niya. Tandaan nyo, ulitin natin. Kasama na daw yung wheelchair. Ulitin natin. Sino may sabi naghihirap ako? Ngayon 31 at saka 1, mamimigay ako ng mahigit 40 million sa isang depressed municipality sa Pilipinas.
Hintayin mo. Ngayon po, ako po ay pupunta ngayong 31/1 sa most depressed municipality ng Pilipinas. Katulong ko po ang mga kasundaluhan na maghahatid ng wheelchair sa mga lumpo, maghahatid ng libreng salamin sa mga bulag, maghahatid ng libreng salamin sa mga bulag, maghahatid ng libreng bigas sa mga walang makain, isang sako bawat isang pamilya. Ay makikita nyo po yan sa aking live sa 31/1. Yan pong lugar na yan ay talagang most depressed. Nasa kaduluduluhan po ng Pilipinas na kung saan hindi na maabot. At yung lugar po na yan, kung hindi ako pwede magkamali, ay rebel-infested pa po. At sinagot niya ho ito ng ganitong klaseng katindihong thunderous statement. Lagi, 40M most depressed, nasaan na? Nasa akin. Nasa akin. Tanga, kung kailan ko gusto ibigay, akin yun. Oo. Sinisimulan ko ng mamigay eh. Winalangihan nyo yung mga bata eh. Winalangihan nyo pati alma mater nila, di ba? Di ba? So, it is in my pleasure kung kailan at kung saan ko ibibigay. Wala kang pake kahit hindi ko ibigay. Akin yun. Walang donasyon doon. Sarili kong pera yun. Tanga, inutil, bobo. Sus, Norman! Wala kang 40 million? Oo. Oo. Mamaya yan, baka pag lumabas o may lumabas, nawaran sa'yo eh hindi ka makapag-bail, ha? Pagtatawanan ka talaga namin, oo. Oo. Pag sakali lang naman, di ba? Mamaya niya, yung 40 million mo, baka kahit 40,000, di ka makapag-bail. Baka nga mamaya, hindi mo maasikaso ang iyong pag-bail at talagang tumagal kang hoyo niya. Exciting to, Norman. Ang dami mo pang kakaharapin. Ano ba to, Norman? Excited ka na bang bumalik sa loob? Kaya talagang ginagawa at pinipilit mo ang lahat. Masira at masunog ka lang ng gantong kabilis. O, di ba kakasabi-sabi mo lang na ikaw PhD, humanitarian doctorate. Ako po ay nakakahiya naman po, ay doctorate lang naman po sa humanities and philosophy. Yan po ay ako po ay nakakahiyang sabihin, ay ako po ang top notcher. Tapos ito na lang ang sasabihin mo ngayon? Wala kang pake kahit hindi ko ibigay. Akin yun. Walang donasyon doon. Sarili kong pera yun. Tanga, inutil, bobo. Grabe naman, Norman. Napakasama naman ng ugali mo. You are very, very mean. And very, very bad. Huwag ka naman ganyan, Norman. At dito, mga kahombre ko, nagkaroon ho ng isang statement si Gusgusin. Official statement of Francis Leo Marcos regarding sa larawan na nilabas nila na kung saan ako ay naka-uniforme ng pulis. Attention, Napolcom! Para sa kaalaman, ang nakikita nyo pong larawan ay edited. Yan po, ginawa ko noong January of 2019. Nakatuwaan ko lang tingnan ang aking sarili kung ano ba ang itsura ko kung sakaling ako'y maging pulis. Ngunit kailanman hindi ako nangahas na isuot ang uniforme ng pulis at lalong hindi nyo ako nakita na naglakad sa kalsada na suot ang uniforme. Ni minsan hindi nyo makikita na yan ay aking pinost sa SOCMED sa nakalipas na 8 taon hanggang sa ipakalat ng aking mga basher kung sa tingin nyo na ako ay may nalabag sa batas, ako ho ay humihingi ng paumanhin at nakahandang sagutin ang anumang paratang. Ang uniforme na nakikita ninyo, yan po ay aking pinitsuran habang nakasabit sa manikin. Sa may-ari at sinubukan ko i-edit gamit ang Adobe Photoshop noong January 24, 2019. Kabalbalan ho lahat yan. Kasi mga kahombre ko, alam nyo naman na sa kanya mismo galing ang picture na yan. Nakakamiss lang. Sinut ko yung sa bahay. Ay, nakakamiss lang. So, lahat ho, buong statement na to, hindi tatanggapin ng kapulisan yan, Norman. Isa ka lang malaking sinungaling. At Norman Gusgusin, ikaw ay naglabas ng public statement mo. Official public statement. Wow, big word. Kaso, mga kahombre ko,
Pang grade 2 ho yung inilabas niya. Eh, hindi ba bilyonaryo ka? Panay na panay ang flexing mo? Tapos biglang yan lang ang ilalabas mo? Wala ka bang abogadong pang trabaho niyan? Napapaghalataan ka, Norman. Wala kang kapera-pera, Norman. Naku, halatang halata. Ngayon, kung mali pala yung ginawa ko na yan ay nakakip lang sa aking cellphone for 8 years, ay nakahanda ho kung tanggapin kung ano man yung consequences. But uulitin ko ho sa Napolcom, hindi ko ho intention yan. Wala akong pangit na intention dyan. Hindi ko ho yan ginamit para ipagmalaki, hindi ko ho yan ginamit para ipagyabang, hindi ko nilagay sa profile ko yan, hindi ko ho yan pinost, ni lalong hindi nyo ho makikita na isinuot ko yan at sa kalsada. Yan ho ay inedit ko lang, yan ho ay inedit ko lang, yan ho ay inedit ko lang, inilagay ko lang yung aking mukha. Yun lang, yun lamang ako. Pinapalala mo lang, Norman, ang sitwasyon mo kasi tandaan mo, hindi ob-ob ang mga pulis, Norman. Papatulan ka talaga nito. Hindi tulad ng mga NBI na okay lang yan, hayaan mo na yan, di ba? Hindi ka pinatulan. Ito, Norman, pinatulan ka at papatulan ka talaga nito. Parang si former Senator Manny Pacquiao lang to. Lehitimong papatulan ka talaga. Alam niyo, mga kahombre ko, minsan, no? Actually, natutuwa ako sa mga kapulisan natin, sa PNP, kasi hindi naman nila to ka-level. Wala namang kwenta tong tao na to. This is just funny sa huli, di ba? Pero minsan kasi yung mga ganito dapat talaga pinapatulan talaga at talagang tinitiris talaga. Pinapakita sa buong sambayan ng Pilipino ang kahihiyan na dulot ng tao na ito. Kasi itong gantong klase ng mga tao, no, hindi siya malaking tao or wala siyang kwenta, kumbaga, sa totoo lang. No? Ito ho ay dapat talaga tinutuunan ng pansin. Alam nyo, mga kahombre ko, aminin man natin o sa hindi, kung ito'y tigilan ko bukas, itong content na ito, same pa rin ang kikitain ko. Siguro bababa lang ako ng konti lang, pero same. Check nyo yung stats ko dito sa channel ko, di ba? Ngunit, kung titigilan ko ito, yayabong ho yan si Norman Mangusin, mga kahombre ko. Promise! Yayabong yan. Kasi meron ho siyang naisingit. Nakakurampot na totoo sa mga sinabi niya. Totoo hong matyaga siya. Ang hindi niya alam, ang isang FLM, matyaga. Napakatyaga. Oo, pagtsatsagaan kita. Ako, matyaga, masigasig. Ganyan kami katyaga. Hinubog yung pagkatao namin sa pagiging matyaga. So, pagtsatsagaan kita. Kainitan, nagpapaikot-ikot sa City Hall, mga kahombre ko, kasi walang abogado. Siya mismo nagpapanotaryo, siya napunta sa mga PI, mukha siyang eng-eng, nakapila sa City Hall, wala kasi siyang abogado. Kainitan, no? Partida, bilyonaryo ho yan. At dyan, napansin ko na ba, o nga, no, matyaga nga to, grabe, kasi hindi lang kainitan. Pucha, time pa, di ba? Pucha, ang init and all that, hassle. Pero syempre, kahihiyan pa. Kasi akala ng mga tao, bilyonaryo ka, pero yet, nakapila ka, di ba? Para mga normal na tao lang. Kasi, Norman, ang tunay na bilyonaryo, hindi pumipila. May tagapila yan, Norman. Di ba? Ano ka ba, man? Sino ba niloko mo, Norman? Kaya, mga kahombre ko, dahil sa tiyagang yan, kaya niyang lumakas sa YouTube channel. Kaya. Kung hindi ko na yan papansinin. At doon, later on, makakapaghasik ho ulit ng lagim yan. Kasi eventually, magkakaroon na ulit siya ng bagong mga nagpapalipad sa kanya. Kasi once na binitawan natin to, binitawan ni MJ at ng mga kahombre niya, wala na ho ito. Yan yung motibo dyan. Kasi we are trying our best to save a lot of people's lives, lalo na yung mga OFW. Diyan ho ako nanggigigil sa mga OFW. Kasi ang magulang ko ay OFW, ako rin, back in the day. Naiinis ako kasi ako yung nagkaroon ng first-hand experience on being in that situation, in that place. Kaya ayaw ko talaga yung ganyan. Yes, it is because of money, kaya ako ito ginagawa. Pero secondary na lang yun. Kasi kung pera lang, kaya ko rin naman kumita ng ganyan. Kahit normal lang content ko eh. Kaso lang, mga kahombre ko, this another level of fight. I will need to win this. I will need to shut this person down totally sa social media. Yan
ang dapat nating ipaglaban ngayon, mga kahombre ko. We must do this. Kamakailan lang ho, si Gusgusi noong nasa Paranaque pa ay nagawang matulala na lang bigla. Halata mo hong malungkot siya, kaya sa ganyan. At nagawa niyang natulala at ikot-ikutin ang kanya salamin. Atin panuorin. At muli niya ho itong ginawa sa latest live niya. Oh my God. Yes. Aray ko. Aray mo. Aray mo. Makikita ho natin na talagang extreme, mga kahombre ko, ang stress ng tao na ito sagad. Usually, hindi mo dapat pagtatawanan ng taong stress. Pero ito, mga kahombre, deserve niya talaga. Kasi talagang grabe ho ito. Sa totoo lang, sa lahat, sa buong sambayan ng Pilipinas, sa tingin ko, ito lang hong tao na ito ang hindi deserve ang salitang repentance. No. Huwag tong bigyan ng repentance. Hindi ho totoo to. Itong tao na ito, wala na talaga to, mga kahombre ko. Malalaman mo naman kung sino yung matibay at hindi eh. Tayo, pag nag-live at nag-post, kung ano man yung kalabasan niyan, yun na yun. Hindi tayo nagdi-delete ng post. At lalong hindi ako nagpa-private ng post. At lalong hindi ako nagdi-delete ng account. Ngayon kasi, the moment na napa-delete ka ng account, ibig sabihin, sarswela ka. Oo, ibig sabihin, wala kang tibay. Ibig sabihin, gunggong na lang talaga ang maniniwala sa'yo. Ganun yun. Noon pa lang, tinalakay natin ang sari-saring mga live na pinrivate ni Gusgusin. At isa na rin dito ang pagpa-private niya ng latest video na pagbira niya sa Vice President for Academic Affairs ng Cagayan State University. Mrs. Mariden Ventura Kawilan, maganda ka pa naman. Ayokong tawagin kang pangit at kupal at atsupal. Dahil syempre, teacher ka. Unang-una, bago ka naging Vice President, naging academician ka siguro. O naging professor. Di ba? At later, mga kahombre ko, ito na ho ang sinabi niya. Taraktado ka pala minuto eh. Tanda-tanda mo na, nagpakatalino ka ng ganyan eh, bobo ka pala. Tanda-tanda mo na. Tumalino ka na lahat-lahat ng ganyan. Naging vice-presidente ka na ng Cagayan State University. Bobo ka rin pala eh. Nagpakatalino kang ganyan. Tanda-tanda mo na, nagpakabobo ka pa. I know, chill. Abati tayo. Ayaw nyo bang marinig? Natatakot ba kayo na magkakabistuhan na naman ng katotohanan? Na itong mga grupo ni Makagago at ni Pudginius ay nag-edit lang ng sulat. At idininay ng CSU yung sulat na yan. Kaito, sa title ng kanyang video, ayan din ho mismo nakalagay, mga kahombre ko. Sa latest live ni Gusgusin, kinausap nito ang kanyang ipinadalang emisaryo na ang pangalan ay Bishop Jojo Martinez, mga kahombre ko. Ayan no. Magandang araw po, Bishop. Yes, good morning. Magandang araw po. Ito po si Bishop Martinez ng Evangelical Christian ng buong Cagayan. Siya po ang aking lead at siya po ang galing kanina doon sa Cagayan State University. At dito, mga kahombre ko, mapapansin natin na nagbilang ho si Gusgusin bago magsalita. Seconds, go! Okay, tapos, go. So, Bishop, maraming salamat sa team natin sa pagpunta dyan. So, eto na naman tayo. Diyos ko. Mrs. Mariden Ventura Kawilan, ako po ay nasaktan. Ngunit ngayong nalaman ko na ang katotohanan, ay ako po ay humihingi ng tawad sa inyo kung ano man yung nasabi kong pangit. Ayun lamang po. At i-advise ko po ang mga abogado ko na i-draft na any charges and cases against you or to the school. The night before this video happened, ito ang sabi niya. This will be your final warning to me.
Bibigyan kita ng 24 oras para mag-public apology. This is my last and final warning. Otherwise, gagamitin ko lahat ng kapangyarihang meron ako. Pasisibak kita sa trabaho. Kakasuhan ko pa yung Cagayan State University. Nagkatotoo ho yung salita niya na yon. Kasi siya nga talaga ang nag-sorry not even 24 hours later. Miss Mariden, Mrs. Mariden Ventura Kawilan. Ma'am, kung ako po ay may nasabi, ipagpaumanhin nyo ho. Sapagkat dala lamang ho yan ng aking emosyon na talaga naman hong para kasing doon sa sulat parang sinisira ho ang aking pangalan. Ipinaliwanag rin ho ng aking kaibigan na si Atty. Libayan kung bakit scam ang ginawa ni Norman Gusgusin sa CSU. Pero itong si Norman Mangusin na ito, mga bads natin, huwag kayong magpapaniwala dito, ha? Baka nakalimutan niyo na, finiture din natin ito, sinungaling din to. Mga maraming maluloko ito, kunwari, nagbibigay ng ayuda, bibigay ng 50,000, ichi-cheque pa. Ang malaking problema kasi dyan, itong si Norman Mangusin, doon sa ginagawa niya, na pa-bring me niya, okay? Pa-bring me niya, hindi niya naman sinasabi kung ano yung ibibring. Tapos pag nandoon ka na, doon niya sasabihin kung ano yung ibibring mo. So, pag titignan mo, pwede ngang maging scam yun. Bakit? Kasi nga, hindi defined yung rules ng game. Paano ba ang bring me? Ang bring me, di ba? Bring me a wallet. Magdadala ka ng wallet. Kasi nga yun dadalhin mo. Ang ginagawa niya, bring me. Pero, hindi niya naman sasabihin kung ano yung dadalhin mo. Tapos, pag nandoon ka na, doon niya sasabihin kung ano yung dadalhin mo. Nung last time na estudyante din yung kanyang hinanap, tapos, ang hiningi niya, kondom. Yan. Kapag nagpapagames ka ng ganyan, at may mga papremyo, ha? Kailangan kumuha ka ng DTI permit mo. Department of Trade and Industry permit. Kaya nga, di ba, pag titignan nyo, may mga pa-games doon sa mga advertisements. Di ba? Kunwari, yung Coca-Cola, di ba? Yung Ariel, yung mga kahit ano, nagpapa-games. Pag magpapa-games yung mga korporasyon o individual, ano ang nasa dulo? DTI permit number, blah, 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 blah. Bakit may DTI permit? Para maiwasan yung scam, yung rigging, at ma-evaluate kung fair talaga yung game. So, pag nagpapagames ka ng ganyan, edi syempre, scam na scam yan. Kapag pwedeng i-rig o kaya imposible na merong manalo. Ayon ho yan sa aking kaibigan na si Atty. Libayan. Alam niyo naman na maliban kay Boss Caio, si Atty. Libayan din ay nakasama ko no, sa bago kong daan, sa bago kong career sa social media, mga kahombre ko. Anyway, let's move forward. Kaya ho tayo lumuwas dahil tayo ho ay atin ng hearing. Marami ho tayong gagawin. Siyempre, tapos papalo up natin kung may warrant na ba si Makagago. Ganun yun. May warrant na ba siya sila Pujidius? Oo. Bakit kaya kayo nasa abroad? Namamasyal o iniiwasan niyo yung possible outcome ng resolution ng ikinaso ko sa inyo? At dito, mga kahombre ko, sinabihan ni Norman Gusgusin na disgrasyada daw at pakawala ang aking asawa. Naku, Norman. Siyempre, ano ang topic? Ang topic yung uhuging vlogger, baka nagtatago sa abroad. Kasama yung disgrasyadong pakawala. Naku, Norman. Good luck. Patay ka, Norman. Meron ka pang MR. Meron ka pang 2 kasong paparating sa misis ko.
Napakatibay na ebidensya nito. Kasama yung disgrasyadong pakawala. So, ibig sabihin, yung misis ko pala ang tinatawag mo na pakawala, babaeng disgrasyada, kung sino-sino ang dot, ang matres. Kasama ko ang buong fanbase ko kapag nagkaso ang misis ko. Ipapakita namin kung gaano ka-legit ito. At literal, Norman, talagang salamat! Kasi finally, di ba, sa'yo mismo nang galing Kasama yung disgrasyadong pakawala. na disgrasyadang pakawala. So alam na ng lahat ngayon na yun palang sinabi mo kamakailan sa live mo ay misis ko yun. Napakasaya namin, Norman. Alam mo yun? Ay, nako, man. Ang saya. Prima facie evidence ang gusto mo. Salamat, ha? Salamat sa prima facie evidence, Norman. The best ka talaga. The best. Kasama yung disgrasyadong pakawala. So, yun lang, mga kahombre ko. Norman, dagdagan mo pa kasi kulang pa yan. Dapat, mas damihan mo pa yung mga insulto para solid, man. Di ba? Oh, one love. Good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course.